Isa ka ba sa mga taong nangangarap na magkaroon ng 1,000,000 o na magandang buhay? Ngayon pa lang ay binabati na kita dahil ganyan ang mga pananaw mo. Alam mo ba na ang pundasyon ng success ng isang tao ay nagmumula sa kanyang mindset? At hindi sila basta-bastang mayaman lang. Sila lang naman ang mga pinakamayamang tao sa mundong ito. At sasabihin ko sa inyo sa video na ito ang mga mindset ng mga mayayaman at maaari mo itong apply sa iyong sarili upang magpayaman at improve ang buhay mo. Mindset number 1, value your time. Ang oras ang pinaka-importanting bagay sa mundong ito. Pwede mong gamitin ang oras mo para enjoy ang buhay o gamitin ito upang mag-generate ng pera. Marami sa atin ang nilalaan ng karamihan sa kanilang oras sa paggamit ng gadgets at dahil dito, hindi tayo nagiging productive at napakaraming oras ang ating nasasayang at hindi na natin ito maibabalik pa. Lahat ng taong successful ay pinapahalagahan ng kanilang oras. Ito ang isa sa mga halimbawa. Sabihin na natin si Mark ay isang negosyante at meron siyang alagang aso at sa tuwing kailangan niyang paliguan ng aso o i-groom ito, ang ginagawa ni Mark ay pinapagawa na lamang niya ito sa ibang tao sa halagang 500 pesos. Ngunit kung tutusin, kaya naman ni Mark gawin yung trabaho na yon sa loob ng 1 oras. Sa tingin ninyo, bakit mas pinili ni Mark ang magbayad sa iba para gawin yung trabaho? Dito na pumapasok ang time versus money. Kung marami kang pera at kakaunti ang time mo, pwede mong gamitin ang pera mo para mas mapabilis ang mga gagawin mo. Katulad ng ginawa ni Mark, nagbayad siya ng 500 para sa 1 oras na service ng isang tao. Ngunit si Mark nga ay isang negosyante at kumikita siya ng 3,000 pesos per hour. Kaya imbis na ilaan ni Mark ang 1 oras niya sa pagpapaligo at groom sa kanyang aso, mas practical na ito ay pagawa na lang sa iba. Pahalagahan ang oras dahil yan lang ang yaman natin sa mundong ito. Yang oras mo ay gamitin sa ayos at nang maiwasan ang pagsayang nito dahil kahit kailan ay hindi na natin may babalik pa ang oras. Mindset number 2, think big. Sabi nga nila mangarap ng mataas. Alam mo ba na halos lahat ng taong successful ay nagsimula lang din mangarap at ngayon ay natatamasa na nila ang resulta ng kanilang hard work. Kaya ikaw, kahit mayaman, sakto lang o mahirap ka, tandaan mo na pwede kang mangarap at hindi limited ang pangarap. Mangarap ka hanggat gusto mo at make sure na mag-take ng action para ma-turn mo into reality ang mga bagay na pinapangarap mo. Mabibigyan natin ng buhay ang mga iniisip natin at tandaan walang imposible. Lagi ninyong alamin ang solusyon. Kung paano ka nag-iisip ay yun ang kakahinatnan mo. Kung ikaw ay positibong tao, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon mo, ito ay iyong malalagpasan. Ito ang mga paraan para ma-improve mo ang quality ng iyong pag-iisip. Number 1, isipin mo na deserving ka magkaroon ng magandang buhay. Sa ganitong attitude ay nababago mo ang iyong pag-iisip. Number 2, umiwas sa paggamit ng social media. Dahil sa internet ay may mga bagay na magbibigay sa iyo ng negative thoughts at hindi ito maganda sa iyong pag-iisip. Number 3, read books na magbibigay sa iyo ng kaalaman na magagamit mo o makakatulong sa iyo na maging better at unti-unting maabot ang mga pangarap mo. Lagi mong isipin kung ano yung mga bagay na deserve mo. I-visualize mo kung ano yung gusto mo maging. You have to think big to be big. Mindset number 3, rich people focus on opportunities. Ang isang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay sa buhay ang isang tao, ito ay dahil sa pagiging negative niya at lagi niyang iniisip kung paano hindi mangyayari ang isang bagay at nagdedesisyon siya based sa fear o takot. At ang mayayaman naman ay mga positive thinker at laging naniniwala na mas gaganda pa ang kanilang pamumuhay. At imbis na isipin ng problema, ang ginagawa nila ay umisip ng solusyon. Lahat ng ating gagawin ay may katapat na risk. Always involve ang risk sa mga desisyon natin sa buhay. Focus one step at a time at patuloy mong abutin ang mga pangarap mo at huwag susuko, lalo na kung may malaking reward na nakalaan para sa iyo. Kung may oportunidad na dumating sa iyo, ito ay take mo. Dahil hindi mo alam kung kailan o kung magkakaroon pa ba ulit ng ganitong opportunity. Huwag mo nang gayahin ang pagkakamali ng iba na hindi nila tinake yung opportunities na dumating sa kanila. Decide things nang wala kang magiging regret at yung magiging masaya ka. Tatanungin ko kayo, ano ang mas mahalaga? Oras o pera? Comment kayo dyan sa baba at aking babasahin at maaari yan makapulutan ng aral ng ibang taong makakapanood ng video na ito. Mindset number 4, focus on increasing your network.
Maraming tao ang hindi alam ang pinagkaiba ng income at net worth dahil iniisip ng maraming tao na kapag malaki ang kanilang income ay malaki na rin ang kanilang net worth. At kung ating lilinawin, ang income ay galing o nakukuha sa trabaho, negosyo at investment. At ang net worth naman ay total value of asset minus liabilities plus expenses. For example, meron kang 2 million worth of property, 300,000 stock investment, 100,000 savings, 200,000 liabilities, at ang total net worth mo ay 2,200,000 pesos. Kapag mas mataas ang asset mo kumpara sa iyong liabilities, ito ay matatawag na positive net worth. At kung mas mataas naman ang liabilities mo kaysa sa iyong asset, ito ay matatawag na negative net worth. Bakit mo nga ba kailangan mag-focus sa net worth kung malaki naman ang iyong income? Ito kasi yan, sabihin na natin kumikita ka ng 30,000 pesos a month. Above average yan sa salary dito sa Pilipinas. Maganda yan at masusustain mo ang mga needs mo. Ngunit kung hindi ka mag-build ng asset, paglipas ng panahon ay hindi ka handa sa mga mangyari. Halimbawa ay nawalan ka ng trabaho o hindi mo na kaya magtrabaho. Wala ka ng income at hindi ka pa nakapag-build ng asset nung may trabaho ka. Kaya ngayon ay wala ka nang aasahan. Kaya habang may income ka ay siguraduhin paunti-unting mag-build ng asset para handa ka sa mga posibleng mangyari. Mahirap bumalik sa wala. Sino ang mas mayaman? Ang taong kumikita ng 30,000 pesos every month, ngunit lahat ito ay napupunta sa expenses, o ang taong kumikita ng 20,000 pesos a month at yung 5,000 dito ay nilalagay niya sa investment? Di ba mas mayaman yung kumikita ng 20,000 pesos dahil siya ay nakakapag-invest at yung isa ay hindi? Mindset number 5. Let money work for you. Simula bata pa tayo ay laging sinasabi sa atin ng mga magulang natin na mag-aral ka ng mabuti at magkakaroon ka ng magandang trabaho. Marami sa atin ang pinalaki sa ganitong pag-iisip. Dahil sa ganitong pag-iisip ay maraming tao nagtatrabaho para sa pera. Wala namang masama sa pagkakaroon ng trabaho, lalo na at marangal naman ito. Ngunit ito ang gusto kong sabihin. Kung nagtatrabaho ka man ngayon, ibahin mo ang iyong priority. Huwag kang makontento na magtrabaho hanggang tumanda. I-develop mo ang mindset ng mga mayayaman na money should work for you. Simulan mo mag-ipon at aralin mo kung paano mo maleleverage ang pera mo. Magbasa ka ng mga libro tungkol sa finance at maghanap ng mga investment opportunities. Ibahin mo ang mindset mo pagdating sa pera. At kung naniniwala ka na ayos lang kahit wala kang pera, ang mahalaga ay masaya ka, ay hinding-hindi ka yayaman. Dahil ang katotohanan ay kailangan natin ng pera para mabuhay sa mundong ito. At mas magiging masaya ka kapag alam mo na kaya mong ma-provide ang pangangailangan mo at ng pamilya mo. The more your money works for you, the less you have to work for money. Di ba napakasarap sa pakiramdam na kumikita ka ng pera kahit wala kang ginagawa at masisimulan mo nang gawin ang mga bagay na dati ay hindi mo nagagawa? Recap lang tayo sa mga mindset na natalakay natin sa videong ito. Mindset number 1, value your time. Mindset number 2, think big. Mindset number 3, rich people focus on opportunities. Mindset number 4, focus on increasing your net worth. Mindset number 5, let money work for you. Ang pagkakaroon ng tamang mindset ay magdadala sa atin sa tagumpay. Mindset plus action. Yan ang need natin para unti-unti mong mabot ang mga pangarap mo. Mangarap ka lang at balang araw, darating din ang time mo, na kung saan ikaw naman ang nasa taas. At kung gusto ninyong malaman ang golden rule sa pag-iipon, ay sinasuggest kong i-click ninyo at panoorin ang video sa end screen. Yun lang, huwag kalimutan mag-like, comment, share at syempre mag-subscribe. Let's keep on hustling!